Tapos yung nasa impeachment ni Sara, tauhan din niya yung affidavit si Ramil Madriaga. Meron pa ngang lumalabas na usapan nila ni Ramil Madriaga na 50k per group para siraan si PBBM. Bakit? Hindi totoo yan? Nako mga kababayan. Sige, pakita ko sa inyo ito po yun mga kababayan. Ramil. Sara. Usapan nila ni Digong. Usapan nila ni Sara na siraan si PBBM. Mga kababayan, totoo po yan. Ito po yun, no? Ilabas ko Kita nyo mga kababayan, ito po yung usapan ni Sara at ni Ramil Madriaga na siraan si PBBM at 50,000 per group. Ayan Ayan lumabas yung usapan nila ni Ramil Madriaga na, basahin ko lang post ito ni Benji Contreras. Actually, Sir Benji Contreras, napanood ko yung live mo kanina. Nag-comment ako. Sabi dito, mga kababayan, ang daming pondo ng DDS trolls para paninira kay PBBM at sa gobyerno. Saan kaya galing ang pondo nila? Sa confidential fund ba or sa China? Mali ka po. Ang pondong yan galing sa droga at sa pogo. So ito po nakalagay. Guys, ito, comment si Sara ang nag-message. Usapan nila ni Ramil Madriaga yan. Guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating Pangulo na si Sara. Yun pong 50k per group po ang hatian ng bawat members. Depende po iyan kung ilan kayo sa isang grupo. Salamat po ma'am, sabi ni Ramil. Basta po ipagkalat natin ang paninira sa Bongbong Marcos. Maghintay lang po kayo ng next na gagawin sa susunod na araw. Ayan Ramil, Sara. Sara, Ramil. Tapos nag-comment pa nga si Ramil dito sa buradong message. Ma'am, sa Twitter po kayo mag-register. Kita nyo yan? Lumabas yung usapan ni Sara at ni Ramil. Kaya yung mga yan mga kababayan, pasok yan doon sa inciting to sedition niya at grave threat. Pasok yan. Kaya mga testimonya nga ni Ramil Madriaga, mga kababayan, lumalabas na paunti-unti, tatanggi na naman lang. Sabi nga ni Jesus Falses. Ito. May photo si Madriaga na nagvi-video call siya. 1:1. Nagzo-zoom siya with Sara. 1:1. Kasi siya Ganon ka-close. He's a Filipinas founder. Ganon ka-close. So, may photo si Madriaga na nagvi-video call siya. 1:1. Nagzo-zoom siya with Sara. 1:1. Kasi siya Ganon ka-close. He's a Filipinas founder. Ganon ka-close. So, isang bagay na dapat meron ka. Kita ninyo? Kaya yan ang mahirap, mga kababayan. Maraming lumalabas talaga. 'Di ba? Maraming lumalabas. Sir Ken, please, sana magkaroon ng answer yung question ko. Ano po bang question mo, sir? Danny Taling. Saan po ba si Sir Danny Taling? May may tinanong daw siya. Wala naman ako nabasa ditong question mo, Sir Danny Taling. Hindi ba? Wala naman. Ito. Sir Ken, curious lang, saan kaya nanggagaling yung tapang ni Lustay? Couldn't imagine too much cases filed against her. 4 counts of impeachment filed. Ganito kasi yan, sir. Ganito yan, According nga kay Percy Lapid, malakas ang loob ni Sara. Kasi halos lahat ng politiko na nakapaligid kay Marcos ngayon, napabaunan ni Digong. Sa madaling salita, may mga will and testament na si Digong dyan. Pinamanahan na yan. 'Di ba? So, ngayon, mga kababayan, dyan sa Supreme Court, lahat po yan appointed ni Digong. Isa lang kay PBBM dyan. Pagdating naman dati sa ombudsman, hawak din po ni Digong yun. Kasi si Martires. At take note mga kababayan, bago bumaba si Martires, sandamakmak na bagong employee ang pinasok bago siya bumaba. Kaya hawak nga nila lahat. Korte Suprema, Ombudsman, DOJ. Kaya yun ang sinabi ni Percy Lapid. So,
Kaya nga, magugulat ka kahit 4 ang impeachment niya. Kaya ngiti-ngiti lang, kaya ganyan. Kasi nga, pagdating sa Supreme Court, unconstitutional. Bakit? Kahit hindi naman yan umbestigahan ng Supreme Court, sasabihin na unconstitutional. Bakit? Lahat ba naman ka-fraternity ni Digong sa Sambeda yung mga pinasok dyan? May magawa ka ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung mga politician na may kapit ngayon, may mga will and testament yan ni Digong. Kasali yan sa will and testament. Do you think I can accumulate 5 billion? Andun na sila. Kasama sila doon. Diba? Ma'am Chaicher, hello po at sa Sirisa Force. Ganun po yun, sir. Yun ang katanungan. Diba? Kaya nga si PBBM ngayon, kahit anong gawang pa ganda sa Pilipinas, magugulat. Lahat ng nakapaligid kay PBBM, ulitin ko sa inyo mga kababayan, lahat ng nakapaligid kay PBBM, kapag ka binaha, lahat po sila lulutang. Si PBBM lang ang malulunod. Diba? Kasi bakit? Tingnan nyo sa baha, ano ba ang mga lumulutang? Yung mga magagaan na bagay sa baha. Di ba plastic? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ikaw, kawatan ka na politician, saan ka ba kakampi? Kay PBBM o kay Sara? Si Sara tatakbo pa lang sa 2028, si PBBM pababa na. Eh di malamang doon ka kay Sara kakampi. Bakit? Bakit mo kampahan si Marcos? Ipa-resign patapos na yan. Yeah? Patapos na termino yan sa 2028. Sa madaling salita, doon ako sa kay Sara kakampi. Bakit? Kasi nga, president na siya eh. Kung ako magnanakaw akong politician, di tuloy-tuloy yung pagnakaw ko, walang palya. Magugulat nga kayo ngayon. Sangkot si PBBM sa insertion eh. Wala naman siyang inutos. Dinuktor lang ang pirma niya. Kaya ganyan kabait si Marcos. Kung si Digong pa yan, pinakain na yung cheque. Kaya nga magugulat ka, 100 billion insertion, dinuktor lang yung pirma ni PBBM. Bakit nakakuha ng 100 billion insertion? Pwede naman sa NEP. Kung sa NEP niya in-insert yon, kahit anong oras pwede. Bakit mag-antay pa siya na 1 taon para mag-insert sa GAA? At saka nagugulat tayo, bakit utos ni PBBM, mula namang utos daw na ganun, at bakit nagkaroon siya ng pirma doon? Kasi kinaya. Tignan nyo, nung tinanong na ang budget, nag-resignan agad ang mga sekretary. Nawala agad si Amina, nawala agad si Bersamin. Kasi nabisto sila eh. Diba? Yan ang mahirap mga kababayan. Miyembro ng gabinete ni PBBM sa 10, 2 lang totoo dyan. And the rest, puro peke. Wala akong pinangalanan ha, bato-bato sa langit, matamaan sa pool. Yeah. Ay naku. Yan ang mahirap mga kababayan, kung malaki ang pabaon. Malaki ang will and testament bago bumaba. May inutos. Kasi yung anak susunod pa sa yapak. Kung si BBM ganyan kasama, di kung may inutos din siya, kasali sila sa will and testament. Pag nagpresidente yung anak ko wag yung kalimutan na. Wala, si Digong, pagbaba ni Digong, yung anak susunod na, 2028 tatakbo. Siyempre, pangakuan mo yung mga nasakuan, may mga kapit. Ganun yun, mga kababayan. Di ba? Ay, naku. So, alam nyo na. Alam nyo na. Di ba? Kakalungkot, sad to see that ganyan pala talaga sila kasama. Naku, Diyos ko po. Kung kasamaan lang, sabi nga niya, I am the president of the hell. Cutting his head. Hindi na ako bababa. Akin na to forever. Sana Kent ma-impeach talaga si Sara. Ma-impeach talaga yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ma-impeach talaga yan. Maniwala kayo. Ma-impeach yan. Hindi lang naman yan na-impeach yung nakaraan kasi hindi naman lang pinortweed. Kung pinortweed ni Chis yun, makalkal yung lahat ng ebidensya nun, maimbestigahan at ipapatawag lahat ng tao. Katulad dun sa hearing nila sa committee, pinatawag lahat ng mga sangkot sa flood control. Ganyan din ang mangyayari. Pagdating doon sa impeachment ni Sara trial, nandun si Sara, nandun yung mga abogado, lahat ng, halimbawa, unahin nilang tatalakayin dyan yung mga bank account. Siyempre, yung mga general manager ng bangko, yung mga staff,
Oh, nandun patawag lahat yun. Pasasalitain, totoo ba to? O meron bang ganyang pangalan? Ginawaan mo ba? Magkano ang laman na pumasok? Magkano ang kinuha? Magkano ang winidraw? Magkano ang diniposit? O, syempre nandun yun. O, so bukas, another na naman. Yung confidential fund, ipapatawag si Mary Crispiatos. Ikaw ba talaga si Mary Crispiatos? O, ano yung binili? Ganyan yun eh. Ang nangyari, nung unang impeachment niya, walang impeach na nangyayari kasi hindi naman pinortweet. Ginawa ni Chis Escudero in archive. 'Di ba? So, ngayon, pag tinanggap ni Tito Sen yan at pinatuloy itong trial, kakalkalin isa-isa yun. Makikita nyo live yan, buong mundo. Buong Pilipinas makapanood yan. Dito na ang sinabi ni Trillanes na game changer. Kita ninyo yung pumunta si Trillanes at si Digong, si Laila de Lima magkatabi sa Quadcom, di ba? Inis na inis si Digong. Halos hampasin na niya si Trillanes ng microphone. Di ba? Oh, kasi bakit totoo eh. Sabi, walang pera, mahirap lang, umasa lang sa retirement pay. Tapos nung papipirmahin ng waiver, do you think I cannot accumulate even 5 billion sa negosyo ng asawa ko, sa sahod ko bilang politician? Parang minamaliit nyo naman ako kung gano'n, no? Diba? Napaamin na may 5 billion. Pero nung papupuntahin sa quad ko, walang pera. Walang pambayad ng ticket. Diba? Kita nyo, gabi kasi nungaling. Kaya nga, pagdating dyan sa trial sa impeachment, kasi naka-live yan, makikita nyo yan. Magbabago ang pananaw ninyo, mga DDS. Sorry to say, kahit sinabihan ko kayong bobo, ngayon maintindihan nyo kung bakit ko kayo minura at bakit ko kayo sinabihan bobo. Diba? Pag naumpisahan yung trial ni Sara sa Senate, ngayon ninyo sabihin na masama ako. Ngayon ninyo intindihan kung bakit ko kayo pinagmumura, mga tanga-tanga kayo. Diba? Mga bobo kayo. Paniwalang paniwala kayo. Di ba? So, pagdating niyan sa Senate, ngangahan kayong lahat. Ay, totoo pa? Ah? Ay, ganun pala. Hala, oo nga. Ah, bakit 37 million lang ang salin? Bakit 89 million lang? Eh, billion-billion pala ang pumasok. Ah, di ba? Malalaman nyo yan. Nako. Ebidensya lang naman kailangan para magising kayo eh. Oh, tapos pag may ebidensya doon, may pruweba doon, sasabihin nyo, tanim na naman ebidensya. Gawain ni Digong yung tanim ebidensya, katulad kay Laila de Lima, pinakulong niya, wala namang ano. Diba? Kasi ganito yan mga kababayan eh. Binugbog ka, tapos babawi ka, bubugbugin mo rin. Oh, wala kayong pinagkaiba. Kung binugbog ka, hayaan mo na ang hustisya at ang korte ang babawi, hindi ikaw. Kasi imbis na makulong yung namugbog sa'yo, ikaw pa yung madidihado eh. 'Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Idaan mo sa tamang process or due process. Huwag mong gayahin yung estilo ni Digong. De facto martial law yun eh. Mapapanood ng lahat ng Pilipino yan, buong mundo. Doon nyo yun malalaman na, oh my God, what the heck? Is it it? Just try to think of it. Just try to imagine. OMG! Is that true? Is that you, Sarah? Diba? Gaganon kayo yan. OMG! Son of a bitch! Yeah. Ganon yun, mga kababayan. Di nila ma-explain yan. Tingnan nyo si Sarah makamuro yan. Kagaganon yung mukha niya dun, oh. Titingin yan doon habang naghihiring. Titigan lahat ng mga taga-bangko niyan. Manda ka sa akin paglabas. Ha? Manda ka sa akin paglabas. Tapos yung mga staff niya papupuntahin. Ako po, si Gloria Mercado, binigyan po ako ng sobre. Patong-patong na po yung sobre sa lamesa. Ayan po yung sobre, hindi ko nga binuksan kasi di ko alam para saan yan. What the heck? Diba? Ganun yun mga kabag. Magugulat ka lahat ng staff niyan, magkasakit bigla. Hindi po maka-attend sir, bakit? Inatake po sa nguso. Bakit? Yung isa po hindi makapunta, bakit? Kasi may ano po siya, nagka-almoranas po. Kasi sinaksak yung buong kamay sa puwet niya. Lahat yan nagkakaroon ng sakit. Naalala nyo yun sa Quadcom, lahat naghihimatayan, lahat biglang na hospital. Ganun yung gagawin nila mga kababayan. Lahat ng staff niyan pag ipatawag na hospital lahat. Tapos, huwag mo kong iwan! Ay, kakalong nila ako! Lahat nagkakasakit.
Hindi nahaharap yan lahat. Nahihimatay. Putang ina, mga artista. Mapupuno yung hospital. Sabi ko sa inyo, yung clinic sa Senado, ay mapuno yan. Ay nako. Tapos lahat dyan nagka-wheelchair. Lahat yan. Ngayon makikita mo ang iskir-iskir. Tapos kapag napunta na sa Senate pinatawag, nagka-wheelchair lahat. Tangina, pambansang upuan, wheelchair. Kami dito, pambansang upuan namin, gaming chair. Sa kanila, wheelchair. Oh my goodness. Di ba? So yun po yun mga kababayan. Makikita, yung mga sinasabi kong yan, magkakatotoo yan. Tignan nyo, magkakaroon ng neck brace, yung isa nagkakaroon ng saklay, yung isa may crutches, yung isa naka-wheelchair. Tapos yung isa biglang nangingisay, natumba, nagka-epilepsy, wala namang sakit na epilepsy. Basta hindi lang masagot, di ba? Di ba, Ma'am Dibang? Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Totoo yan mga kababayan. Ako, sinabi ko sa inyo mga kababayan, naalala nyo sa Quadcom, nagkasakit lahat. Magugulat nga kayo si Sarah, nagkaroon ng cancer yan eh. Hindi makapunta, bakit nasa Amerika nagpagamot? Tangina. Totoo yan. Naniwala kayo sa akin, mga kababayan. Lahat ng sakit. Ultimo kagat ng lamok. Ang sabi na malaria. Kinagat lang ngayon na malaria agad. Yung isa dyan, naubo lang kasi kumain ng kwek-kwek, nasamid sa sabaw na suka. Ang sabihin agad, may COVID. Ayun, na-confined. Diyos ko, mga kababayan. Ay, nako. Loso. Pinagluloko na yung mga Pilipino. Tapos yung mga DDS naman na nauuto nila, grabe, grabe, walang mga awa, nahimatay na, pinapunta pa rin. Putang ina. Ay, nako, mga malinlin lang. So yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat po, no?